Hello guys! For today's video, magka-camping kami. So, nag-charge muna kami kasi 0% na talaga siya, hindi na makakatakbo. So, after that, nag-continue kaming mag-drive kasi mga, I think 2 hours from home, from Sorry. Galing pala kami ng Sorry, tapos hindi kami nakapag-charge masyado kasi hapon na. Kailangan namin makarating doon ng medyo may araw pa. So, nag-charge ulit. Tapos, hindi din na full charge. Tapos, umalis na kami. So, ito yung dinadaanan namin. Duman kami sa Highway 1. Galing kami ng Sorry. So, habang bumabiyahe, boring kasi parang wala kang makikita maganda. Sounds sa kaya in-off ko yung yung audio guys. Kasi ayaw ko makapiright. Sayang yung video natin. So, ganyan lang. Mas gusto ko pa yung walang audio. Basta wag lang yung makapiright kasi sayang yung video natin guys. Memories din natin to. So, umalis kami dyan mga 6 na yata. Tapos nakarating kami ng siguro mga 11 ng gabi. Kasi nag-stop pa kami ng Chili Walk. Tapos panay charge namin kasi ang bigat ng ng karga namin, dala namin yung jet ski. Pag mabigat pala yung karga mo guys, tapos may mga karga-karga pa sa likod ng mga gamit, mga tent, at saka mga kung ano-ano pa. Pag mabigat pala yung dala-dala mo, nagbabawas pala siya ng charge. Hindi lang yung patakbo, ganun, magbabawas. Pati din pala yung pag mabigat yung dala mo, yung nagbabawas din yung charge niya. Mabilis, kaya nakailang charge kami yan. Nakaka-stress. Tapos, dumaan pa kami ng Walmart, dumaan pa kami ng Canadian Tire, may binili pa. Tapos, hindi na namin natapos kasi kailangan namin makarating na medyo maaga pa kasi mahirap pag gabi, madilim, tapos wala pang kuryente doon. So, after namin pumunta ng Chili Walk, naghanap kami ng life vest. Tapos, bumili kami ng ice, gas. Kasi, kailangan namin sa generator. Mahirap naman kumilos pag alam mo yung madilim. Nakaka-stress yung ganun. Pero, sulit naman. Pag nagka-camping kasi parang wala ng stress, nakaka-relax. Kaya, ganun. Kaya mahilig mag-camping dito. Lalo na pag summer pa, kasi pag winter, malamig naman, hindi ka din makapag-swimming. Ang sobra namang lamig sa tent. Kaya habang summer, sinusulit nila.
Sobrang ganda talaga ng view dito pagdating sa medyo, ano na siya, province na siya. Yung parang medyo bukid na. Ang ganda talaga ng view. Makikita mo po puro mountain. Tapos yung top nag-ice. At the same time, yung weather is very hot. Ma-amaze ka talaga sa ganda. So, papunta dyan from Chelly Walk. Next to Chelly Walk is, I think, the Harrison. Parang ganun, I'm not sure. Pero maganda talaga yung mga view. From start dito na banda na to, maraming mga lake, maraming camping site, maraming Airbnb or basta maganda yung view dyan. Small town lang siya, pero super ganda talaga ng view niya. Makikita nyo naman sa video, puro trees, mountain, tapos lake. Dito guys, enough po naman siya kasi may makaka-copyright na naman tayo, lalo na may music. Bawal siya, kaya nagvo-voice over na lang ako. Pero guys, sobrang ganda talaga ng lake. I think itong lake na to ang pinakamalaking lake dito na side. As in talaga, pwede kang mag-boating, mag-jet ski, and any other water activities. At saka yung napili naming camping site guys is sobrang nice siya kasi pwede kang mag-ingay hanggang umaga. Hindi siya strict. While sa other camping site na hanggang 10 lang ng gabi, hindi ka na pwede mag-ingay kasi natutulog yung mga tao. Pero dyan na camping site is super nice. Tapos yung tent mo, in front lang siya ng lake. Tapos pwede kang mag-sounds ng malakas na malakas. Pwede kang tumawa ng malakas na malakas. Hindi guys sa ibang camping site na bawal. Ayaw nila yung ganun. May mga limit sila. May limit kung kailan sila mag-open, mag-close dyan. Kasi sa pinuntahan namin, pwede kang pumunta kahit na madaling araw, ganyan. Tapos, pwede ka na lang magbayad ng entrance kinabukasan na. Well, sa ibang camping site, nagko-close sila ng 10, 11, parang ganun. Pero dito sa Cockburn Beach, maganda siya kasi hindi sila strict. Tapos mababait pa yung mga host nila. Tapos ang sobrang linis. Tapos may CR din. Kaso yung problema dyan, wala siyang internet. Tapos walang kuryente. So magdadala ka na lang ng generator kung may generator ka, or magdala ka ng ilaw na yung rechargeable. Tapos dyan guys, itong place na to, if I'm not mistaken, ito yung lake na pwede kang I think Harrison Hot Spring, pwede kang marami silang water activities dito. Kaso nga lang, yun nga, bawal mag-ingay paggabi. Kami guys, mga maiingay kami. Mga ibang lahi na Spanish, ganun. Maingay sila. Maingay din, kagay din sa atin, parang ganun. Mas malala pa nga kasi mga nagtatawanan, malakas magpa-music, yung mga ganun. Kaya pinili namin ito. Tingnan nyo yan guys, yung paligid at saka yung lake na to. Karugtong yun, mula dito na lake na to, papunta sa pupuntahan namin. Isang lake lang siya, sobrang lawak niya. Kaya hindi ko iniisip na lake ba to or dagat kasi may wave din siya, nagwe-wave din siya. Kaya paggabi, naririnig mo na ang lakas ng alon. Tapos pag araw, hindi naman siya maalon. Pag gabi lang siya maalon, kaya sobrang ganda. Kaso lang yung tubig, medyo medyo malamig siya. Kahit yung weather is sobrang init, sobrang lamig. Pero ngayon, maganda yung tubig kasi hindi sobrang lamig kagaya nung nakaraan na punta namin dito. As in guys, pag lusong mo pa lang ng tubig, parang aakyat na sa utak mo yung sobrang lamig. Alam mo yung uminom ka ng yelo, tapos parang yung nagpe-pressure yung utak mo, yung parang ganun. Ngayon, kasi sobrang mainit na dito, kaya yung tubig, kaya naman.
Pero yung iba ayaw talaga maligo, parang nilalamig sila. Pero ako gusto ko yung tubig. Since day 1 hanggang dumating kami dyan ng Wednesday ng gabi. Mula nung Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday naligo ako. Monday bumalik na kami kasi ang hirap pala guys pag nag-camping ka. For me, okay lang. Pero yung iba nabuboard na. Siguro, kaya lang nila yung 2 to 3 days. Pero sa akin, okay lang naman ako kaso lang, hindi ko kaya talagang init. Sobrang init talaga sa tent. Yun lang ang mahirap. Pag nag-camping ka na sobrang init na, yun ang mahirap. Pag hindi naman sobrang init ka mag-camping, ang tubig naman sobrang lamig. Sobra talaga yung parang hindi ko kakayanin yun. Pero, tinatry ko pa na maligo. Hindi ko kayang hindi maligo. Kahit na malamig, kahit nalulusong ako ng tubig, shampoo, tapos, sisisid na naman, tapos, pagkaahon, conditioner, tapos sisid na. Basta, hindi ko kayang hindi maligo ng 1 araw, 2 araw, hindi ko kayang maligo na hindi naliligo ng gano'n. Kaya kahit malamig yung tubig, go pa rin ako. No choice tayo. Kailangan natin, as a Filipino, naliligo tayo everyday. Pero, tapos pag hindi ka naligo ng everyday, parang may kulang. Parang hindi ka satisfied. Parang feeling mo, ang dugyot-dugyot mo, yung parang ganon. Siguro, depende siguro. Nasanay lang talaga ako na pagising ko ng umaga, gusto ko naliligo ako. Hindi na ako sanay na maligo sa gabi kasi pagising ko ng umaga, parang ang hagad-hagad ng mukha ko, para akong bruha. Kaya kailangan ko maligo. Kaya siguro, naliligo talaga ako everyday. Kahit anong lamig ng tubig, kailangan ko talagang maligo. So, dito banda guys, meron din isang camping site, tinatawag na Sasquatch. Pag papunta ka dun sa papuntahan naming camping site, marami kang madadaanan na mga camping site din. Una, I think yung Harrison Hot Spring, yun yung pinakita ko kanina na marami silang water activities. Tapos, meron din dyan, next is Sasquatch. Tapos, next is, nakalimutan ko yung pangalan, tapos Bear Creek, tapos next sa Bear Creek is, yun na yung Cockburn Beach. Yun ang magandang camping site, as in, sobrang lawak, may freedom ka talaga mag-ingay, magawa mo talaga yung gusto mong gawin, yung may water activities din, di gaya sa iba na bawal jet ski, bawal, yung mag-boating ka lang, ganun. Yun, tawag dito. So, dito banda guys, dito yung papasok, dito sa left side na yan. Yan yung papasok papunta dun sa pupuntahan namin. Pero sobrang rough road. Tapos, pagbalik namin guys, nasira yung gulong namin. Siguro, hindi ko sure kung bakit ganito sa kanila dito. Pag rough road, parang hindi sila sanay. Ano naman yung daan namin car, diba? Nakita nyo naman, truck naman siya. Pero bakit sa atin lubak-lubak pa yung daan? Dito hindi pa yung lubak-lubak kagaya sa probinsya natin dyan sa Pilipinas na as in lubak-lubak talaga yan, lubog talaga yung daanan mo. Ito okay pa siya. Kaso lang, nung bumalik, pag uwi na namin, grabe guys, sirang-sira talaga yung isang gulong namin. As in, wasak talaga. Sumabog yata kasi sobrang bigat ng dala namin. Sobrang daming nakalagay na mga gamit sa likod. Yun siguro yung dahilan bakit sumabog yung yung tire namin. Tapos yung iba dyan, nagpapalit ng gulong. Nakikita mo nyo ba guys, hindi naman siya sobrang pangit talaga yung daan niya. Kagaya sa atin na sobrang lubak-lubog talaga yung niya, tapos malalaki yung mga bato. Ito hindi naman siya guys. Parang lang siya, flat. Tapos wala siyang masyadong malalaking bato, mga maliliit lang na parang crackstone na parang ganun. Hindi naman siya ganun kapangit talaga yung daan, pero nakakasira. Iwan ko, dahil siguro mabigat yung dala, yung ganun mabilis pagpatakbo. Siguro ganun kaya nasira yung gulong namin dyan. Tapos na-worry pa ako, baka sabi ko, hapon na kasi, tapos kailangan namin pagbalik namin ng Chilliwack, kailangan na naman namin mag-charge. Worry ako, ayaw kong umuwi ng gabing-gabi na. Pero, nakauwi naman kami dyan ng